Totoo po bang mas nakakabuti sa nagpapatawad ang pagpapatawad? Ako po si Father Dion ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday ng ika-32 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang, nagsisisi ako, kailangang patawarin mo siya. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ang Panginoon, kung ang iyong pananampalataya ay maging sinlaki man lamang ng buto ng mostasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mabuting balita sa araw na ito, pinaninindigan ni Jesus ang kahalagahan ng pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. Walang duda, may ilang dahilan kung bakit pinagpipilitan ni Jesus ng husto ang pagpapatawad sa iba. Isa sa mga ito ay sapagkat, gaya ng ipinaliliwanag ng mga moralista at psychologist, ang pagpapatawad ay nakakabuti at pinapakinabangan ng husto sa nagpapatawad at hindi po sa pinapatawad. Ito ang paliwanag ni Lewis Smithy sa kanyang aklat na A Pretty Good Person. Ayon sa kanya, habang ayaw mong magpatawad, ikaw ay nakakapit sa isang masakit na hindi mo sana dapat maranasan. Ngayon nga, isipin mo na ang tanging paraan upang maging fair ka o pata sa iyong sarili ay ang pagpapatawad sa taong nananakit at nagmamalupit sa iyo. Hindi niya karapat-dapat na patawarin. Oo nga, pero ano ang karapat-dapat para sa iyo? Nasaan ang katarungan sa iyong pagkagapos o pagkapusas sa isang di makatarungang sakit? Ang parihong ideya ay pinapakita ng may kakaibang anggulo ni John Guest sa kanyang aklat na Knowing You Are Loved. Isa sa mga pinakamalupit na aspeto ng pagkamuhi, sabi niya, ay nagdudulot ito sa atin ng pagkayamot sa ating sarili. Sa simula, siyempre, maaring pakiramdam mo ay mabuti ito. Sa isang baluktot na paraan, ang pagkamuhi ay parang nagpapaluwag o nagpapagaan ng ating puso. Nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na lubos na magalit at nararamdaman mo ang isang malupit na kasiyahan na tila sa pamamagitan ng iyong pagkamuhi sa kanila ay parang ginantihan mo sila sa kanilang mga pagkakamali. Ang katotohanan ay hindi sila naapektuhan sa iyong puot at pagkamuhi, ngunit ikaw ang lubos na naapektuhan. Unti-unti nitong nilalamon ang iyong sarili at nagsisimulang sinisira nito ang iyong kalooban. Nilalaso nito ang iyong isip at puso. At sa hindi malayong panahon, kahit na sa simulay nasa ilalim lamang ng iyong subconscious, may isang bahagi sa iyo na naaapektuhan nito. Sa katunayan, nag-umpisa mo ng kamuhian ang iyong sarili sa dahilang sa pagkamuhi mo sa iba. Ikaw ay nagdudulot ng pinsala sa iyong sarili. Kapag nagpapatawad tayo sa isang tao, hindi lamang ginagawa natin ang isang pabor para sa kanya, kundi ginagawa natin ang isang pabor para sa ating sarili. Kaya para sa ating sariling kabutihan at kapakanan, kasama ang iba pang mga dahilan bakit hinihiling sa atin ni Jesus na magpatawad. Siya ang nakakaalam sa lahat ng bagay, kaya magtiwala tayo sa Kanya. Kasing halaga ng pagpapatawad sa iba ay ang pagkakaroon ng tapang na tanggapin ang ating pagkakamali
at humingi ng patawad. Ito ay nagdudulot ng mga sumusunod na kabutihan. Una, pagpapanatili ng magandang relasyon. Ang pag-amin sa iyong pagkakamali at paghingi ng tawad ay nagpapakita ng respeto at pagpapahalaga sa ibang tao. Ito ay nakakatulong sa pagpapanatili at pagpapalakas ng magandang ugnayan at samahan. Pangalawa, pagpapalaya sa sarili. Sa pamamagitan ng pag-amin sa iyong pagkakamali, nagkakaroon ka ng pagkakataon na palayain ang iyong sarili mula sa pagkatali ng konsensya at pagsisisi. Ito ay nagbibigay daan sa iyo upang makapag-move on at magpatuloy sa iyong buhay na may malinis na kalooban. Pangatlo, pagpapataas ng pagpapahalaga sa sarili. Ang pagkakaroon ng tapang na aminin ang iyong pagkakamali at humingi ng tawad ay nagpapakita ng iyong katapatan at kahusayan bilang tao. Pang-apat, paglago at pag-unlad. Ang pag-amin sa iyong pagkakamali ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na matuto at magbago. Sa pamamagitan ng pagkaroon ng tapang na humingi ng patawad, nagiging bukas ka sa mga pagkakataon ng pag-unlad at pagbabago ng iyong sarili. Panglima, paggabay sa iba. Sa pamamagitan ng iyong halimbawa ng pagkakaroon ng tapang na aminin ang iyong pagkakamali at magpakumbaba, maaari kang maging inspirasyon sa iba na gawin ang parihong bagay. Kaya, ang pagkakaroon ng tapang na aminin ang iyong pagkakamali at humingi ng patawad ay nagbibigay daan sa pagbabago, pagpapalaya at pag-unlad ng iyong sarili at ng mga ugnayan sa iyong paligid. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, bilang isang sundalo sa buong sandatahan ng Pilipinas, ako'y humihingi ng tulong at patnubay. Palakasin mo ang aking loob upang mapatawad ang mga nagkasala sa akin. Tulungan mo akong maging tagapagdala ng kapayapaan at pagkaunawaan sa gitna ng mga labanan. Palakasin mo ang aking pananampalataya upang maari kong malampasan ang anumang mga hadlang sa aking landas. Bigyan mo ako ng kapangyarihan upang maglingkod ng may kababaang loob at walang sayang dedikasyon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.